ang kwento talaga ay, ito ay tribute para dun sa mga kasama natin na, ano yun, na medyo hindi pinalad. I mean, sila yung mga nagtatanggol sa atin sa araw-araw, pero hindi natin nare-realize kung gaano kahirap yung personal na pinagdadaanan nila. Na every time meron silang operation, halos kalahati ng buhay nila, alam nila na hindi nila alam, parang tanggap nila na bakit hindi nila malampasan, bakit hindi sila makaligtas doon. So, sila yung Fallen 44, at makakasama ko nga dito si Coco Martin. First time na yung makakatrabaho. Itong MMK, sinabi sa akin na, oh, may MMK ka. Sige, pakinggan ko yung kwento. Baka makasama mo si Coco. Okay na ako. Okay na ako. Gusto ko talaga siya makatrabaho. Nire-respeto, malaking respeto ko sa kanya bilang aktor. Ang dami kong matututunan sa kanya. Excited talaga ako. Nakakatuwa. Tapos very timely dahil ngayon ongoing na naman yung masapan ng hearing sa Congress. No? Kwento mo sa amin, ano yung role mo dito sa MMK? Ako dito gagampanan ko si Suzette Tukay. Suzette Tukay, ako yung girlfriend dito ni Gary Irana, isa sa mga Fallen 44. Bali, dito kasi tatrayin natin, ipakilala na itong mga nagtatanggol sa atin, nagbubuwis buhay talaga. Parang masyado kasi natin na, trabaho nila yan. Nakakalimutan natin na itong mga taon to, malaki sa sakripisyo nila sa personal buhay nila. So mas bibigyan natin silang pagkatao dito eh. Parang ipapakita natin yung mga sacrifices nila sa relationships, sa pamilya, yung everyday na struggle nila, na tanggap nila na anytime pwede kaming mawala. Hindi namin alam kung hanggang kailan mabubuhay, pero dahil gusto lang namin mag-serve sa bayan, gagawin namin to. Kasi gusto namin na makatulong sa bayan. And then, magandang bagay na ginagawa rin to para hindi tayo makalimot. Usually kasi, di ba, sa atin kapag tumatagal na yung usapan at may mga bagong issue na pumapasok, nakakalimot tayo. So, mga ganitong bagay, sana hindi tayo makalimot. And sa akin maganda rin to dahil mas natutulungan akong hindi lang sarili ko yung isipin ko, kundi naiisip ko rin yung ibang tao. Sabi ko na kung mag-MMK ako, gusto ko ng story talaga na naniniwala talaga ako. At merong cause, meron tayong gustong ipakitang lesson sa mga tao. Kaya nagpapasalamat ako sa MMK na naisip nila akong ilagay dito sa kwentong to. Dahil I think kailangan makita natin mga Pilipino yung pinagdaanan talaga nila. Para hindi lang basta mag-comment, magsalita ka ng kung ano na magbigay ka ng opinion, pero pakita yung both sides. Movie with Coco. Oo, yung pangarap ko talaga. Ako yung very vocal tungkol doon. Sinasabi ko sa mga boss talaga. Tinatanong nila, sinong gusto kong makatrabaho? Si Coco ang sinasabi ko. Kaya lang hindi kami tugma sa schedule. Nakakatawa si Coco, meron na siyang planning, meron na siyang concept para sa amin. Kasi gano'n siya, napaka-creative niya kasi sa pagiging artist niya. Parang napaka-natural sa kanya yung mag-conceptualize, tititigan ka lang ganyan niya. Tapos, meron akong project para sa amin. Oo, si producer rin ko. Ba't di ka mag-produce, diba? Parang ikaw na mag-produce. Hindi, natutuwa kay Coco kasi yung mga mutual friends kami, na sinasabi niya kung gaano kabait si Coco, kung gaano kadedicated sa trabaho niya. Sinasabi niya parang swakto kami, kung paano kami, kasi matanong daw siya, ako matanong din naman. Sabi ko, paano tayo sa set niya, hindi tayo matatapos niya. Diba? Then nakakatuwa kasi syempre, ang habol ko talaga parang tuwing meron akong ginagawang project, yung meron akong additional na natututunan, feeling ko talaga marami akong makikita sa kanya na, very humbling din kasi alam kong napaka-humble na tao ni Coco. Kahit na ang dami-dami ng awards na nakuha, di ba, napakabait, bait niya sa mga tao, very professional, magaling pang umarte, di ba? So, excited talaga ako.